So ayun mga boss, magandang araw sa inyo lahat. Panibagong video tayo ngayon. So ang daming mga nagtatanong tsaka mga nagsasuggest, boss gawa ka naman ng video kung ano ba yung epekto ng matigas versus malambot na center spring sa loob ng CVT. So ito mga boss, ginawan ko ng diagram para mas madali nating maintindihan, mas madali yung magets or malaman kung ano ba yung gagamitin yung center spring, kung malambot ba or matigas. So nandito nga pala ako sa tindahan, habang nagbabantay gagawa ko ng short tutorial yan para sa inyo. Kung maingay mga boss, pasensya na. So ito, mabilis lang to mga boss. Game. Yan mga boss, ito nga pala yung ginawa ko. Yan, nakalagay dito yung para mas madali nating malaman kung advantage and disadvantage ng matigas versus malambot na center spring. So yun, dito nga pala ako sa may tapat ng highway, sa may tindahan. So medyo maingay din. So pasensya na kayo. So ito mga boss, unahin natin dito sa resistance ng matigas na center spring. So pag mas matigas yung center spring na ginagamit natin, mas mabilis bumabalik yung belt natin sa mababang gear ratio. So ang RPM ng stock na center spring is 800 RPM. So pag tinaasan natin yan, gagawin natin 1000 or 1500 RPM, mas mabilis siyang babalik sa low gear ratio. So anong ibig sabihin nun? Kapag sa mga gumagamit dyan, sa mga gumagamit ng mga 1500 RPM na center spring, kung mapapansin nyo, mas mabilis bumabalik yung throttle. Kapag pinipigaan nyo yung throttle, mas mabilis siyang bumabalik dun sa gear ratio. So mas malakas siya sa gas kasi nga piga kayo ng piga. So ganun yung paliwanag dun. So sa mas malambot naman, so mas matagal siyang bumabalik, mas bumababad siya dun sa, kapag pinipiga natin yung throttle, mas bumababad siya dun sa gear ratio na depende dun sa piga natin. Kasi sa CVT wala naman yung primera, segunda, depende yan dun sa pagpiga natin ng throttle. So mas matagal siyang bumalik dun sa mababang gear ratio, mas bumababad siya dun sa mas mataas na gear, unlike dito sa mas matigas. So pagdating naman sa RPM mga boss, yung RPM ibig sabihin revolution per minute or round per minute. So pag matigas ang center spring na ginagamit natin, mas delayed yung shifting ng gear. So yun, mas delayed siya pero mas powerful yung shifting pang mas matigas na spring. So sa mga talagang yung may damba, yung tinatawag nilang may damba yung pagpiga ng throttle, yun sa mga pag mas matigas yung ginamit natin. So dito naman sa malambot na center spring, delayed RPM, early shifting, mas mabilis yung arangkada niya pero medyo malata yung arangkada ng scooter natin. So kung gusto niyo ng malakas yung arangkada, medyo may dumadamba-damba yung gulong sa harap, gumamit kayo ng mas matigas na center spring. So pagdating naman sa arangkada or acceleration, so mas malakas ang simula ng mas matigas na spring. So parang connected siya dito sa RPM, yung parang dumadamba-damba pa yung harap pagka sa unang bitaw natin ng throttle. So mas malakas yung simula ng mas matigas na spring, unlike naman dito sa mas malambot. So yun, low RPM, medyo delayed siya, medyo mas malata yung arangkada ng mas malambot na spring, kaya mas marami talagang gumagamit ng mas matigas compare sa malambot. Sa top speed naman mga boss, yun, mas limitado yung top speed ng mas matigas kasi nga mas mabilis kanyang binabalik dun sa mababang gear ratio. So piga ka ng piga, so limitado siya maka top speed. Pero may dulo naman siya pag gumagamit ka ng mas malambot na center spring. Pagdating naman sa gas consumption, mas malakas sa gas yung mas matigas na spring. Dahil nga piga ka ng piga, mas connected pa rin siya dito sa resistance, mas mabilis kanyang binabalik sa mababang gear, kaya mas malakas siya sa gas. Compare naman sa mas malambot, mas matipid siya sa gas. Pagdating naman dito sa best use, dito mas malalaman nyo kung ano yung mas prepared nyo. Kung city riding, gumamit kayo ng mas matigas na spring. Kapag mga long ride naman, mas gumamit kayo ng malambot. So yan, sana nakatulong sa inyo tong video.